Ang komunidad dito sa Barangay Sagrada, naging bahagi na ng pamumuhay ang lumulusong sa baha. Pero dati-rati raw, tumataas lamang ang tubig tuwing umuulan. Subalit ngayon, tuwing high tide, asahan na ang hanggang bewang na baha. Sa ganitong klaseng pamumuhay nakababad ang mga taga-Sagrada Pamilya. Kabilang na rin itong si Mang Pasing. Ganitong klaseng pamumuhay, araw-araw ang kanilang tinitiis. Ganito kadumi, ganito kabasa, ganito kasalimuot. Tinaasa na ang kalsada noong 2021, subalit naging sanhi pa ito ng pagkakaipon ng tubig sa loob ng kanilang mga bahay. Ano kung nararamdaman ng mga kapitbahay niyo dito na ganito ang sitwasyon? Nakalubog kayo lagi sa tubig. Siyempre po nahihirapan din. Oo. Kung ano po yung naramdaman ng ibang tao rito, yun naman lahat. Oo. Kasi po, pupunta ka sa bayan, mayroon sumakay. Oo. Pag nang mataas, hindi ka masakay. Mahal pa yung pa sa mataas. Tapos nakababad pa lahat kayo dito sa tubig baha. Kaya naman lang po rito, hindi kami nilalanggam. Walang langgam kasi puro tubig. Puro tubig, hindi kami nilalanggam. Ang bahay ni Tatay Pasing, pinabayaan na nila na nakalubog sa tubig dahil wala naman daw saysay. Nalinisin nila ang buong first floor. Mahirap. Mana may umaga pala lubog ka na. Gusto mong magkuha na tubig na agad ang lulusungan mo. Kaya karamihan ng tao rito, karamihan sakit na yuma. Nakababad lagi? Babad palagi. So gigising ka, tubig baha. Matutulog ka bago matulog, may tubig may pa rin. May tubig pa rin. Kaya ang naisip na solusyon ng pamahalaan sa problema ng mga barangay na pinabaha, magtayo ng dike. Ito yung bahagi ng dike na itinayo dito sa Sagrada Familia. Ang sinasabi ng mga taga rito, kabilang na rin si Mang Pasing, na imbis na makatulong ito sa lugar na ito kapag mataas ang level ng tubig, lalo pang nakasasama. At hindi maiiwasang paghinalaan nila na pinagkakitaan pa ito ng ilang mga opisyal sa gobyerno. Itinayo ang dike noong 2024. Ang kahabaan nito ang sasakop o magbibigay proteksyon sana sa 26 na barangay. Pero paano nito susolusyonan ang baha kung hindi natapos ang konstruksyon? Anong pakiramdam nun? May halo hubang galit? Mayroon po. Siyempre, mayroon kulabsaan naman. May pwede kasi siya dito. Kasi po yung ikaw mo ngayon, lahat ng kulang dito, hindi iniisip yung mga mamamayan nila, puro bulsa lang iniisip nila. Kaya po, mahirap po mamuhay dito sa Aguno eh. Ipinakita ni Tatay Pasing ang isang bahay na katabi ng ilog. Subalit ang dike na dapat sana ay nakaprotekta rito, putol din. Tuloy-tuloy lang sila ng pag-aalis ng putik dito. Hindi naman matatapos yun dahil tuloy-tuloy din ang tubig baha. Ang may-ari ng bahay nito, teacher, galit na galit. Sabi niya, ito ginawa sa amin ng DPWH. Araw-araw, ayan. Ito yung nasa harap namin. Ito yung walang kwentang dike na itinayo ng DPWH, ng gobyerno. Ala lang kwenta yan. Imbis na makatulong ka na Tatay Pasing. Nakakuha pa, nakaperwisyo. Nakaperwisyo pa, lalo pa naiipon yung tubig, pati basura. O, kita mo, yan lang. Akala mo kung magkano lang yan. 200 milyon na yan. Tapos hindi pa maganda pagkakasemento. Kita mo naman, biyak-biyak na oh. Parang tinipid pa. Tipid yan mga wala nang silbi. Kaya yan. Hindi pa inayos. Kaunting-kuwan lang, gigibarin na yun. Sa tingin ninyo, magtatagal pa itong ganitong klase ng problema? Tatagal pa po yan. Hanggang hindi po nasolusyonan na yung leaking, tatagal po yan.
Ano kung mangyayari kapag hindi nyo na ibiyahe ito? Halimbawa, tuluyan ang nasira. Anong mangyayari? Ala na po ang hanap buhay. Ano mangyayari sa inyo, sa pamilya nyo? Ay, gutom po abutin. Ala na hanap buhay. Hinto na. Dito na po. Medyo humupa pa ang tubig sa kalsada kaya nagpasya si Tatay Pasing na pumasada na. Subalit, hindi pa kami nakalalayo. Namatayan. Ayaw na. Paano yan? Papagawa na lang? Papagawa ko lang bukas. Sige. 15 taon nang ginagamit ni Tatay Pasing ang kanyang motor para sa kanyang tricycle. Kaya bukod sa baha, ang pagtirik nito ay normal na rin para sa kanya. Pagka ganyan, halimbawa, nabasa at ayaw nang umandar yung tricycle mo, ano mangyayari ngayon? Eh, gagawin ko. Bukas papagawa ko. Bukas papalitan ko ng kuwan. Ng primary coil. Papagawa mo. Nangyari na ba ito dati? Kadalasan. Basta nabasa na pupundi yung primary coil. Dahil sa bahayan, ano? Anong pinakamahirap na bahagi na ganitong nakalubog kayo lagi? Yung pong ala kang hanap buhay. Ala kang makunan. Mas kinano ko alang nagkukas sa iyo. Alang ang maalala. Mas kinagabir, hindi ka maalala. Walang solusyon sa baha. Walang pera kung hindi makapamasada. Pagka ganyan, wala kang kinita, ano mangyayari? Ay, manginom mo lang ako ang pangpagawa. Utang ulit. Utang ulit. Birthday daw ni Tatay Pasing bukas. Pero sanay na rin daw siya na walang handa o anumang selebrasyon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shell Advance. Ang nakita ko kay Mang Pasing, ano siya, yung napakamahiyain niya. Mukha siyang mahiyain na tao. Pero yung will niya para magpursige para sa pamilya niya, hindi mo matatawaran yun. Isang katangian yun talaga ng isang Pilipino.